At nangyari, ng ika-6 na taon, ng ika-6 na buwan, ng ika-5 ng buwan, ako'y nakaupo sa aking bahay, at ang mga matanda sa Huda ay nangakaupo sa harap ko, na ang kamay ng Panginoong Diyos ay dumating sa akin doon. Nang magagayoy, tumingin ako, at narito, may isang anyo na parang apoy, mula sa anyo ng kanyang mga balakang at paibaba ay apoy, at mula sa kanyang mga balakang at paitaas, parang anyo ng kinang na parang metal na nagbabaga. At kanyang inilabas ang anyo ng isang kamay, at hinawakan ako sa buhok ng aking ulo, at itinaas ako ng espiritu sa pagitan ng lupa at ng langit, at dinala ako sa pangitain na mula sa Diyos sa Jerusalem, sa pintuan ng pintuang daan ng pinakaloob na looban, na nakaharap sa dakong hilagaan, na kinaroroon na ng upuan ng larawan ng panibugho, na namumungkahi sa paninibugho. At narito, ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nandoon, gaya ng anyo na aking nakita sa kapatagan. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, itingin mo ang iyong mga mata ngayon sa daan na dakong hilagaan." Sa gayoy itiningin ko ang aking mga mata sa daan na dakong hilagaan, at narito, nasa dakong hilagaan ng pintuang daan ng dambana, ang larawang ito ng panibugho sa pasukan. At sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, nakikita mo baga ang kanilang ginagawa? Ang malaking kasuklam-suklam na ginagawa ng sangbahayan ni Israel dito, upang ako'y lumayo sa aking santuaryo. Ngunit iyong muling makikita pa ang ibang mga malalaking kasuklam-suklam." At dinala niya ako sa pintuan ng looban. At nang ako'y tumingin, narito ang isang butas sa pader. Nang magagayoy, sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, humukay ka ngayon sa pader." At nang ako'y humukay sa pader, narito ang isang pintuan. At sinabi niya sa akin, "Ikaw ay pumasok, at tingnan mo ang mga masamang kasuklam-suklam na kanilang ginagawa rito." Sa gayoy pumasok ako, at nakita ko, at narito, ang bawat anyo ng nagsisiusad na mga bagay, at kasuklam-suklam na mga hayop, at lahat ng mga Diyos-Diyosan ng sangbahayan ni Israel, na nakaguhit sa pader sa palibot. At nagsitayo sa harap nila ang 70 lalaki sa mga matanda ng sangbahayan ni Israel. At sa gitna nila ay tumayo si Haasanias na anak ni Sapan. Bawat lalaki ay may kanyang pangsuob sa kanyang kamay, at ang amoy ng usok ng kamangyan ay napailang lang. Nang magagayoy, sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, nakikita mo baga kung anong ginagawa ng mga matanda ng sangbahayan ni Israel sa kadiliman? Bawat isa'y sa kanyang mga silid na nilarawanan. Sapagkat kanilang sinasabi, hindi tayo nakikita ng Panginoon, pinabayaan ng Panginoon ang lupa." Sinabi rin niya sa akin, "Iyong muling makikita pa ang mga ibang malaking kasuklam-suklam na kanilang ginagawa." Nang magkagayoy, dinala niya ako sa pintuan ng pintuang daan ng bahay ng Panginoon na nasa dakong hilagaan, at narito, doon nangaupo ang mga babae na iniiyakan si Tamus. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, "Nakita mo baga ito, o anak ng tao? Iyo pa muling makikita ang lalong malaking mga kasuklam-suklam kaysa mga ito." At dinala niya ako sa pinakaloob na looban ng bahay ng Panginoon, at narito, sa pintuan ng templo ng Panginoon, sa pagitan ng malaking pintuan at ng dambana, ay may 25 lalaki, na sila'y nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon, at nakaharap sa dakong silanganan, at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silanganan. Nang magagayoy, sinabi niya sa akin, "Nakita mo baga ito, o anak ng tao? Magaan bagang bagay sa sangbahayan ni Huda, na sila'y nagsisigawan ng mga kasuklam-suklam na kanilang ginagawa dito?
sapagkat kanilang pinuno ng karahasan ang lupa, at sila'y nangagbalik uli upang mungkahiin ako sa galit. At narito, kanilang inilalagay ang sanga sa kanilang ilong. Kaya't akin namang gagawin sa kapusukan, ang aking mata ay hindi magpapatawad o mahahabag man ako. At bagaman sila'y nagsisidaing sa aking pakinig ng malakas na tinig, gayon may hindi ko sila didinggin.